Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Happy Sunday po mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo this morning? Sana po tayo ay magkaroon ng mapagpasalamat na puso dahil ginising muli tayo ng Panginoon sa araw na ito para matamasa ang mga blessings sa atin ng ating Panginoon. So tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan patungkol sa mga bagay na makatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, mga bagay na makakapagpabuti sa ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Sa mga kaibigan po natin na nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia ay isend lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address. I-text niyo po ang I want the book sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Para po sa mga hakbang sa kalusugan, ang atin pong tatalakayin sa ating serye na Happiness is Medicine ay Fear Not. Ano ba itong Fear Not na ito? Bakit ba hindi tayo dapat matakot sa mga bagay-bagay, sa mga nangyayari sa kaliwat kanan dito sa mundo? Bakit nga ba? Alamin po natin yan kasama si Doc Blessy Varona para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Napapaligiran tayo ng kaguluhan. Can you imagine, nahandyan ang bagyo, nahandyan ang pagsabog ng bulkan, nahandyan ang lindol, nahandyan ang gera. At ang matindi, nahandyan ang lahat ng political issues. So magulo. At ang tendency ng tao ngayon, matakot. Pero alam nyo, merong special message si God sa atin ngayon. Ang sabi niya sa Bible, fear not. Okay? At ang sabi niya ay, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. So, Isaiah 41 verse 10. So, ito yung verse natin ngayon na patuloy na magbibigay sa atin ng kapayapaan. No? Ito yung solusyon eh. Pag natatakot ka, makinig ka sa promise ni Lord. Fear not, sabi niya, for I am with you. Ngayon, ang takot nahandyan, no? Ano ba talaga yung takot na yan? Ang takot na yan, sabi nga, generic eh. Ibig sabihin, lahat tayo natatakot. Walang exempted dito sa takot. Kasi hanggang tayo ay tao, meron tayong pagkatakot. Bakit? Kasi talagang physiologically, alam natin ang danger, okay? Meron tayong brain, no? Ang brain natin so powerful. Itong brain na to, so powerful. Ang utak natin, nahandito nangyayari ang mga bagay-bagay. At meron ditong parte sa brain natin, no? May tinatawag silang amygdala sa ilalim nito. Meron siyang parang shape ng almond. Yung almond ba? Almond shape, no? Maliit lang na nandito sa bandang ilalim dito. At yan ang nakita ng science na nagbibigay sa atin ng warning na ng pagkatakot. Alarm siya, no? Ginawaan talaga tayo ng Diyos na meron tayong alarm. Nung nung 1937, nakita ng mga scientists sa hayop na ito talagang amygdala. Nandito sa ilalim na to, yung almond shape na to, yung amygdala, siya yung nagsasabi na nagsisignal ng takot. Okay? Siya din yung nagsisignal ng excitement. And later on, alam nyo, napatunayan talaga nila patuloy na pag-aaral
nag-umpisa sila sa hayop, 'no, yung amygdala. Ang ginagawa nila minsan inaalis nila, 'no, tinitingnan nila kung yung hayop matatakot at talagang ini-stimulate nila yung amygdala at napatunayan nga nila na ang amygdala siya yung part ng brain natin na nagsisignal ng fear, okay. So, again na-establish nila nung 1996 na talagang ang amygdala, ito yung central in fear circuits, siya talaga, okay. Pero alam nyo ba na may isang pag-aaral, may isang tao na inalisan ng amygdala, nasira yung amygdala niya, tapos wala siyang pagkatakot. Okay, mahirap din yun, 'no, na wala kang pagkatakot. And later on, alam niyo, nakita din ng science na ito palang brain natin very, very powerful. Kung meron kang organ na sobrang natatakot, 'no, yung talagang nagbibigay ng signal ng pagkatakot, meron ding portion ng brain na nagbibigay ng tamang direksyon, nagre-regulate. At ito nakita nila ng 1848. Noong 1848, alam nyo ba, nakita nila na merong isang tao na naaksidente, 'no. Ito yung evidence na yung frontal lobe meron talagang special function. Itong tao na 'to, ang pangalan niya ay si Phineas Gage. Si Phineas Gage was a railroad construction worker in Vermont construction firm. Ang ginagawa ni Phineas, siya yung nag-stimulate ng mga explosion. Kailangan nilang magpasabog kasi kailangan magkaroon ng railroad doon sa bundok, 'no. Magkaroon ng butas, magkaroon ng daan. So, pasasabugin nila 'yan at 'pag sumabog 'yan ay magkakaroon sila ng tamang mga pamamaraan ng kanilang construction. And then, isang araw, ay naku, merong pangyayari na hindi maayos, 'no. Instead na yung sabog ay pupunta sa tamang direksyon, bumalik kay Phineas yung sabog. Naaksidente siya and it was a tragic incident. Alam niyo ba kung anong nangyari? Yung tamping iron, yung pang-ano niya, pang-stimulate niya ng pagsabog, bumalik kay Phineas at natamaan ang kanyang pisngi, natamaan ang kanyang mata, natamaan ang kanyang frontal lobe. At yung tamping iron na yan tumalsik pa ng malayo. Ay naku, napakalungkot na pangyayari. 1848 'to, ha. Pero alam niyo ba, si Phineas buhay, 'no, kahit na na-damage yung frontal lobe niya, buhay. Pero alam niyo kung ano nakita ng science? Ang nakita ng science, si Phineas was not Phineas anymore. Bakit? Kasi akala nila nung unang panahon, nung mga 1800s na yan, walang silbi yung frontal lobe. Ito yung frontal lobe, oh. Walang silbi yung frontal lobe. Kumbaga, akala nila wala tong function. Oh, so ang ginagawa nung iba, yung sa psychiatric patients na iba, inaalisan nila ng frontal lobe, 'no? Sino-surgery nila kasi akala nila wala lang silbi. Pero later on, na-discover nila na yung frontal lobe pala is very, very important. Napaka-importante. Bakit? Kasi before the accident, si Phineas napakabuting tao. Alam nyo, pious guy, no? Mapagmahal sa pamilya. In fact, he was awarded to be the best worker in a Vermont construction firm. Ay, doon. Talagang magaling na tao 'to, mahusay ang pamumuhay, mahusay ang ugali. Pero alam nyo, after the accident, naging iba si Phineas, 'no, nagpalaboy-laboy, hindi na siya yung mabait na Phineas. And later on, si Phineas namatay 13 years after the accident. Alam nyo kung ano, if you want to see the skull, yung bungo ni Phineas may butas dito, tapos yung tamping iron, they are still in Warren Anatomical Museum in Harvard University na nagsasabi sa atin na ang frontal lobe ay very, very important. Especially, 'no, ang frontal lobe ay importanteng-importante lalo pa sa mga tamang desisyon natin, yung mga pagre-regulate natin ng buhay natin, mga ugali natin, 'no. And later on, sabi nila the frontal lobe is the command center of the body, okay? Yan pala yung command center of the body, the seat of your spirituality, the seat of your intentionality. Ito yung seat of our will, no? Ito talaga yung brain, yung party ng brain na nagkakaroon tayo ng mas magandang karakter, mas magandang pangunawa sa buhay, mas magandang relasyon. Ito yung nagli-lead sa atin ng
maayos, no? Maayos na kaugalian, no? So again, maayos na pag-iisip ng paniniwala, maayos na pakiramdam siya. Okay? So si frontal lobe, very, very important. Kaya ito pang frontal lobe na to, ito pala yung command center of the body. This is the seat of our will. Actually, this is the primary organ through which heaven communicates with us. Yung mga anthropologists, nakita nila na ito hardwired, no? Talagang hardwired to think better and good life, no? Itong frontal lobe na to, even scientists nakita nila, ito pala yung brain na talagang very important when it comes to goodness, when it comes to good character, no? Ito yung frontal lobe na siya din yung primary organ nga na nagbibigay sa atin ng paglapit sa Panginoon. Ngayon, bakit natin dapat pag-usapan to? Kasi nga, palalakasin natin si frontal lobe at si amygdala. Pakikinggan natin kasi may danger, pero alam nyo, pag nag-balance silang dalawa, napakaganda ang mangyayari sa atin. Napakaganda. Sobrang maganda. Kasi yung amygdala, it can detect the threat, no? Makikita talaga niya yung threat. Tapos talagang kaya nga nag-generate siya ng fear. Talagang signal sa atin, alarm sa atin. Pero alam nyo, yung frontal lobe, it interprets a threat and regulate fear. Oh, tapos makakaisip kayo ng mga decisions sa buhay. So pag nag-balance silang dalawa, you can have really very healthy brain. At yung healthy brain na yan, magkakaroon ka ng healthy life, di ba? So, napakaganda. So balikan natin, no, nung sinabi ni Lord na, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God." Wow, ang ganda. Sabi ni Lord, tutulungan kita, no? Sasamahan kita. Napakaganda, napakagandang pangako. And then, sabi nga sa Biblia, no, alam nyo, maraming promises ang Bible. Ang sabi ng Biblia sa 2 Peter 1:3, sabi niya, His divine power has granted to us all things, lahat ng bagay that pertain to life and godliness. Wow! Lahat ng bagay ito, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi lahat ng bagay that will pertain to life and godliness. Okay? So, pag sinabi ni Lord na fear not, for I am with you, abay, lahat ng bagay nahandyan na yan, no? So, ibig sabihin, sabi ni Lord, binigyan tayo ng all things that pertain to life and godliness. Aba, kung meron kang pagkatakot, tamang signal, no, dahil may danger, bibigyan ka din ni Lord ng tamang regulator, no? Ito yung brain natin. Ito yung magbibigay sa atin ng mga tamang pagpapasya. Okay? So again, when we are really looking at the verse fear not, alam nyo ba na itong fear not na to, talagang itong verse ng nagsasabi sa Bible na fear not, this is one of the most beautiful verse nga na kailangan natin ngayon. Bakit? Kasi siya yung most repeated verse, most repeated command in the Bible. Siya yung pinakamadalas na command sa Bible. Alam nyo ba, kung bibilangin nyo yung lahat ng fear not sa Bible, 365 times kaya. Kaya everyday meron kayong isang fear not. Meron tayong, hello, makinig ka. Kung takot ka ngayon, ibang fear not. Bukas, ibang na naman fear not. So fear not, for I am with you. Fear not, fear not. Paulit-ulit na fear not. The most repeated command in the Bible. At ang itong fear not na to, kasi alam ni Lord na marami tayong marami tayong mai-encounter na fear. Okay, sabihin natin, yung fear ay talagang nahandyan lang, bata, natatakot, no? Halimbawa, umpisahan natin sa dalaga. Yung dalaga takot, sino kaya mapapangasawa ko? 'Di ba? Nagwo-worry, sino kaya, mabuti kaya ang mapapangasawa ko? Oh, wala pang nanliligaw, may manliligaw kaya sa akin? So takot ka agad. So sabi ni Lord, fear not, for I am with you. Ay ngayon nakapag-asawa na siya, no? Nung nakapag-asawa na siya, teka muna, magiging happy marriage ba to? So takot ka na naman. So fear not na naman ang pakikinggan natin sa Bible. Tapos nagbuntis, abay, yung pagbubuntis may challenge yan, ano? So, nandiyan na naman yung panganib, yung kaba na naman, fear. Kaya makikinig ka na naman sa Bible, fear not. Tapos, manganganak, abay, nakakatakot yung manganak. Talaga naman. Kaya lalo kang dapat makinig sa fear not. Oh, tapos later on, nanganak ka, magpapalaki ng bata. Tapos, maggagabay ng bata. Paulit-ulit ang iyong pakiramdam. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng Biblia, fear not.
Okay? Sabi ni Lord, I am with you. Okay? And then, later on, yung bata magpapasok na sa school. Pagpasok sa school, sasamahan yan eh. Pagka mga first day of school ng nanay, pareho umiiyak na yung anak at saka yung nanay. So, pareho na silang makinig sa Biblia, fear not, sabi ng Lord. And then later on, hanggang magka-college, mag-e-exam na yung bata, magbo-board exam, yun pa rin, takot. Okay, so paulit-ulit yung pagkatakot sa buhay ng tao, kaya si Lord napakabait sa atin, paulit-ulit din sinasabi, "Fear not." At yung promise ay matindi 'no, hindi lang sinabing huwag kang matakot, ang sabi niya, "Huwag kang matakot, for I am with you. I will strengthen you." Wow! Talagang itong fear not na 'to, pagka napakinggan natin siya, ito yung talagang isa sa importanteng verse na ma-memorize natin, lalong-lalo pa sa panahon ngayon. Ayan, hindi na nga natin alam kung anong mangyayari bukas, hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod na araw, sa susunod na buwan. Hindi natin alam kung ano ang kalalagayan ng ating mundo, ng Pilipinas na lang, hindi natin alam kung anong patutunguhan ng mga pangyayari-yari sa mga kapaligiran. Kaya ang sabi ni Lord, "Fear not." Okay. Um pero ang meron siyang gusto 'no, 'pag sinabi niyang fear not sa Bible, He is not just saying na huwag kang matakot. Ang gusto ni Lord alam niyo ano kung ano, magkaroon tayo ng good relationship sa Kanya. Sabi ng God, sabi nga ng God, "Fear not, for I am with you." Alam niyo may message sa atin si Lord, ang message niya yung kanyang desire 'no, God's greatest desire is for us to believe Him 'no. Believe Him, paniwalaan natin siya at ito talaga ang gusto niya, yung relationship, gusto din natin magkaroon tayo ng good relationship sa Panginoon. At yung pagkatakot 'no, maaari itong mag-lead sa mas closer relationship sa Kanya. At napakabuti ng Diyos kasi balance yung bigay niya sa atin. Kung merong warning, may alarm, meron tayong talino na manggagaling dito sa ating frontal lobe at itong frontal lobe na 'to patuloy nating pagyamanin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kailangan lang araw-araw. Ito yung sinasabi na hindi lang yung trust Him 'no, in the past, trust Him in the present, trust Him for the future. Kaya yung pagtitiwala natin sa Panginoon continuous, araw-araw, hindi nga araw-araw dapat minu-minuto, segundo ang pagtitiwala sa Panginoon at 'pag na-develop natin sa ating brain 'yan, alam niyo ang lakas-lakas nitong verse ng "Fear not, for I am with you" sa buhay natin. Talagang real na ma-e-experience mo na ang Diyos ay sa atin. So, napakagandang pangako po 'to. Sana po mag-memorize tayo ng Isaiah 41 verse 10. Tapos kung hindi niyo pa ma-memorize ngayon, ilagay niyo sa papel o ilagay niyo sa inyong wallet o kaya i-type niyo sa cellphone niyo, tapos gawin niyo siyang screen 'no, ilagay niyo sa table o gawin niyong frame at itong promise ni Lord na 'to para sa ating lahat, bata o matanda, okay, mayaman o mahirap, ang sabi ni Lord sa atin, "Fear not," 'no. Those of you who are worrying, yung mga marami sa atin na talagang affected ang kalusugan, ang finances 'no, yung mga relationship, God has a very special message po para sa inyo. Ang sabi po niya, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God." Wow! Tutulungan niya tayo at i-uphold niya tayo with His righteous hand. So I personally believe mag-enjoy po tayo dahil ang Diyos ang nasa atin. Ang takot nandiyan lang pero ang paggawa ng mas magandang mga bagay 'no, na magbibigay sa atin ng kaligayahan, nandiyan din, provided din sa atin ng Panginoon. So God bless you and I hope and pray na sana tayong lahat magkaroon ng mapanatag 'no, payapa at maligayang pamumuhay and listen to God 'no. Isaiah 41 verse 10, umpisahan na po nating i-memorize. So God bless po. Bye-bye.
Thank you so much, Doc Blessy. So mga kapatid, mga kaibigan, fear is natural, especially nowadays. Maraming mga kaganapan, marami tayong mga struggles, marami tayong mga iniisip, katulad ng mga financial struggles, grief, o kung ano-ano pa. Pero lagi po nating tatandaan, huwag tayong matakot dahil ang Diyos po ay laging nandyan para sa atin. Ang sabi nga, fear not, for I am with you. Magkaroon tayo din. Isang magandang reminder din ito para sa atin na magkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon at lagi po tayong magtiwala sa kalooban ng Diyos. Mga kaibigan, kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Isang paraiso, lugar na mahalina, nilikha ni Jehovah. Ako'y nangangarap na makarating na rin doon kasama ninyo. Kaibigan, tayo'y magsikap, pagmamahalang, anong ligaya, sama-sama tayong magpalakasan sa bawat isa. At ang langit ay isang maligayang dako, kung ikaw, kaibigan, wala doon o anong sakit. Ang sabi nga ng Biblia, ang langit ay lugar na kung saan wala ng problema. Ito ay lugar na laan para sa atin. O kay ganda kung tayong lahat naroon. Kaibigan, tayo'y magsikap, pagmamahalang, anong ligaya, sama-sama tayong magpalakasan sa bawat isa. At ang langit ay isang maligayang dako, kung ikaw, kaibigan, wala doon o anong sakit. Ang Diyos malapit nang bumalik sa pagkuha ng kanyang pinili. Dadalhin tayo patungong langit. Kaibigan, o anong sakit, o anong pait, kung ikaw ay di makasama doon sa langit. Kaibigan, tayo'y magsikap, pagmamahalang, anong ligaya, sama-sama tayong magpalakasan sa bawat isa. At ang
Kung tayo kaibigan lahat naroon, kung tayo kaibigan lahat naroon, o anong tamis. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Mga kaibigan, kapag pinag-uusapan po ang pagiging saksi ni Kristo, madalas nating iniisip ang pangangaral, pagtuturo o pagsasalita tungkol sa Biblia. Ngunit ipinakita po ni Dorcas na maaari rin tayong magpakatotoo sa pamamagitan ng mga bagay na ating ginagawa at ibinibigay. Si Dorcas po na tinatawag ding Tabita ay isang alagad ni Jesus na naninirahan sa Joppa. Hindi nakatala na nangaral siya sa maraming tao o nagsalita sa malaking pagtitipon. Ngunit kilala siya dahil sa kanyang pagkakawang gawa, at mga damit na ginawa niya para sa mga nangangailangan. Ang kanyang karayom, sinulid, tela, panahon at kakayahan ay naging mga kasangkapan ng pagmamahal. Ang mga damit na ginawa niya ay hindi lamang panakip sa katawan. Ang mga ito ay naging tahimik, ngunit makapangyarihang patotoo tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Kaya naman po, ang ating paksa ay patungkol kay Dorcas who witnessed through things. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Gawa, na ito ay sulat din ni San Lucas. Siya rin ang sumulat sa Gospel of Luke. At ang aklat ng Gawa ay tinaguriang aklat ng banal na espiritu, sapagkat ang may kapangyarihan para ang iglesia ay magtagumpay, walang iba kundi ang banal na espiritu. Bagamat ang iglesia nakakaranas ng pagsubok, pag-uusig, subalit ang banal na espiritu ang siyang prime mover para sila ay gagawa at lalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoon at lalago ang iglesyang Kristiyano. Kaibigan, ang ating bigyan ngayon ng pansin, Dorcas who witnessed with deeds. Si Dorcas na naging saksi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Madalas nating naririnig na hindi ka maliligtas sa mga gawa. Tunay po yon, na tayo ay kailangan sumampalataya. Katulad ni Abraham, siya'y sumampalataya sa ating Panginoon at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Pero hindi po natapos si Abraham sa kanyang naging karanasan na siya'y sumampalataya. Ang sabi nga sa ating Biblia sa Henesis Kapitulo 26, versikulo 5, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Kaya yung sinasabi ng iba, hindi ka maliligtas sa gawa. Tama po yon. Pero ang mga taong maliligtas ay merong mabuting gawa. At sa mabuting gawang ito, kaibigan, sa ganitong paraan ngayon, si Dorcas ay naging alagad at naging mabisang saksi ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy ng panahon, ang iglesia, kaibigan, ay lumago ng lumago. Thousands were saved at Jerusalem and beyond. Libo-libo ang tumanggap sa ating Panginoon. Katunayan, kaibigan, ang sabi ng Biblia, noong nangangaral si Apostol Pedro, isang araw 3,000 ang
tumatanggap sa ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Meron pang 5,000, araw-araw yang kaibigan. Kaya dumami ng dumami ang mga kaanib ng iglesia. Subalit sa kabila ng pagdami ng mga kaanib ng iglesia, meron namang gawain si Satanas na gusto niyang hindi dumami ang mga mananampalataya. Nandyan si Saulo na siya'y patungo sa Damasco upang kanyang ibilanggo ang mga tumatanggap at nananampalataya kay Kristo. Sa kanyang pagpunta sa Damasco, gagapusin niya, kaya ang iba'y papatayin niya. Subalit kaibigan, ang lalaking ito ay tumanggap din kay Kristo nung siya ay nakatagpo niya ang ating Panginoon sa daan. Kaya nga, ang gospel ng Panginoon ay lumaganap sa Judea, sa Galilea, at gayon din sa Samaria at sa lahat ng dako ng sanlibutan na ito. Kaya bagamat ngayon merong pag-uusig sa bayan ng Diyos, kaibigan, patuloy pa rin na hindi pwedeng pigilan ang paglago ng iglesia sapagkat sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Maling itanong natin, kaibigan, bakit kung ang Banal na Espiritu ang siyang nangunguna sa iglesia nung si Kristo ngayon ay nasa langit na, bakit nagkakaroon pa ng pag-uusig sa iglesia? Kaibigan, meron ang sinasabi sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, ang sabi doon ay, bumili ka sa akin ng gintong dinalisay sa apoy. Ang mga taong maliligtas, kaibigan, ang kanilang pananampalataya ay kailangan madalisay sa pamagitan ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Kaya nga, bagamat ito ay hindi magandang karanasan, pero ito ay isa ring paraan upang ang ating mga pananampalataya ay madalisay. Kaya nga, kaibigan, sinasabi ng ating Biblia sa pagkapatuloy, si Apostol Pedro ay nagpunta sa Lida bago siya nagpunta at binuhay si Tabita o naging Dorcas. Ang kanyang pangalan ay isang lingkod ng Diyos, isang alagad ayon sa banal na Espiritu, at siya namatay. At ngayon, ito yung mga pangyayari. Ang sabi ng Biblia, sa pagdalaw ni Pedro sa lahat ng dako, sa mga mananampalataya, pumunta rin siya sa mga banal na naninirahan sa Lida. Dooy natagpuan niya ang isang lalaki na ang pangalan ay Aeneas, na 80 taon nang nakaratay. Sinabi sa kanya ni Pedro, Aeneas, pinagaling ka ni Jesucristo, bumangon ka at ayusin mo ang iyong higaan. Agad namang siyang bumangon, siya'y nakita ng lahat ng mga naninirahan sa Lida at sa Sharon at sila'y bumangon at sila'y bumaling sa Panginoon. Kaya nga, dahilan sa merong pinagaling na may sakit, isipin natin na isang taong lumpo sa matagal na panahon, sa pangalan ni Jesucristo ngayon ay napagaling ang lalaking ito at ang sabi, bumaling sa Panginoon ang maraming mga tao. At ang lidang ito ay malapit sa Joppa na kung saan nandoon si Tabita o Dorcas. Ang sabi ng Biblia sa ating pag-aaral na ito, na ang unang punto, kaibigan, Dorcas was a disciple. Sa versikulo 36 ng Kapitulo 9 ng Gawa, ganito ang ating mababasa. Noon may isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabita. Sa makatuwid na si Tabita na meron ding pangalan sa Grego na Dorcas ang wika, ay isang alagad, disciple. Kaya nga, ang pagiging alagad, maging nung unang panahon, hindi lamang sa mga lalaki, kundi pa naman sa lahat, pati mga babae. Ang sabi nga, noon ay may isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabita, na sa Grego ay Dorcas. Kayong pangalang Tabita sa Grego, ang pangalan nito ay Dorcas.
Siya'y puspos ng mabuting gawa at ng pagkakawang gawa. Isipin natin mga kaibigan, ang babaeng ito, ang wika ng Biblia, siya'y puspos ng mabuting gawa. Taliwas naman sa sinasabi ng ibang mga ngaral na hindi ka maliligtas sa gawa. Totoo po yun. Pero yung mga tao maliligtas, may mabuting gawa. Bakit? Yung binabanggit sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 25, ang sabi ng Panginoon sa mga maliligtas, ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Ako'y nauha, pinainom niyo ako. Ako ay nagkasakit, dinalaw ninyo ako. Ako'y nabilanggo, ang wika ay dinalaw ninyo ako. Ang sabi ngayon, ang tanong ng mga maliligtas, Panginoon, kailan ka nagutom, pinakain ka namin, kailan ka nauhaw, pinainom ka namin, kailan ka nagkasakit, ay dinalaw ka namin, at kailan ka nabilanggo, at ikaw ay aming dinalaw. Ang sabi ng Panginoon sa mga taong maliligtas ay, sapagkat ang inyong ginawang mga ito sa aking pinakamaliit na mga kapatid, sa akin ninyo ginawa. Kaya kailangan ito, kaibigan. Meron ngang binabanggit, hindi maaaring paghiwalayin ang pananampalataya at ito ay may bungang mabuting gawa. Ano sabi ng ating Biblia? Dito sa Tito 2:14, narito ang sulat ni Apostol Pablo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at palakasin para sa kanyang sarili ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Anong sabi sa atin? Masigasig sa mabubuting gawa. Ang sabi pa nga ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At ang sabi pa niya, ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking gawa. At meron pang binabanggit, kaibigan, na yung mabubuting gawa ay kailangan ding makita sa mga Kristiyano. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8 hanggang 10, ganito, kaibigan. Kasi ang iba, pagka binasa ito hanggang sa versikulo 9 lang. Pero basahin natin hanggang versikulo 10. Ano sabi ng Biblia? Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Anong binabanggit, kaibigan? Naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ito na ngayon, kaibigan. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Panginoon ng una pa upang siya nating lakaran. Anong sabi, kaibigan? Gusto kong basahin na muli yung versikulo 10. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya nga tayo nilalang ng Diyos at makita sa atin ang mabuting gawa, hindi para maligtas. Yung mga tao ngayong may mabubuting gawa, meron silang pananampalataya at bunga ng kanilang pananampalataya, sila ay merong mabuting gawa. Aking ulitin, kaibigan, hindi tayo inaaring ganap, hindi tayo tinatanggap na banal ng Diyos sa pamagitan ng gawa, kundi ng pananampalataya. Pero ano yung sinasabi ng ating Biblia? Anong klaseng pananampalataya, kaibigan? Ganito ang sabi ng ating banal na kasulatan. Sulat pa rin ni Apostol Pablo sa Galatia 5:6. Sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Faith that works, kaibigan. Sapagkat
Kung ang tao nananampalataya na walang gawa, kaibigan, patay ang kanyang pananampalataya. Katulad ng ating nabasa na pag-aralan sa nakaraan, noong yung Yunoko na taga-Ethiopia, kanyang naunawaan yung tupa walang iba o yung kordero ng Diyos na kanyang binabasa sa aklat ng Isaias ay si Kristo. Ang sabi ngayon, ano bang dahilan para ko hindi mabinyagan? Kaya nga, hindi po siya tumigil sa sinasabing pananampalataya, kundi ang kanyang pananampalataya ay merong gawa. Hindi upang maligtas, kundi siya'y ligtas na. Ang sabi pa nga ng ating Biblia sa ibang bahagi sa aklat ng San Juan, "If you love me, keep my commandments." Ang ating ngayong pagsunod, hindi para maligtas, kundi ito'y bunga ng ating pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, maliwanag kaibigan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit kailangan ang mabuting gawa? Na katulad ni Dorcas. Ang sabi ng ating Biblia, San Mateo 5:16, napakaganda rito na binabanggit sa atin. 5:16. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at walhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kung ikaw man ay merong mabuting gawa, dapat ang maitaas, kaibigan, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kung ako man ay gumagawa ng mabuti para ko ay purihin ng mga tao, maling motibo. Sa ating mabuting gawa, kinakailangan ating ipakita, paliwanagin natin ang ating paligid sa mabuting gawa upang purihin ang Diyos. Anong sabi, kaibigan? Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at walhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kaya napakaliwanag, kaibigan, ang binabanggit ng ating Biblia. Inuulit ko, hindi po tayo naliligtas sa mabuting gawa. Subalit, ang merong mabuting gawa, sila ang maliligtas. Pananampalatayang gumagawa. Ano pang sabi sa aklat ng Apokalipsis 14:13? At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoong mula ngayon." Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Meron pa ngang binabanggit, kaibigan, si Apostol Pablo kung sino yung mga aariing ganap. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 2, versikulo 13, ganito ang sabi, "Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap." Kaya nga, palaging binabanggit ni Apostol Pablo ngayon yung mga aariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya sa biyaya. Subalit, sino ba yung aaring ganap? Yung bang tagapakinig o yung mga sabing kundi ang mga tumutupad sa kautusan ay aaring ganap? Kaya nga, don't get me wrong na katulad ng sinasabi ng iba, ikaw ay para maligtas, ikaw ay dapat gumawa ng ganito. Kaibigan, ikay gumagawa ng mabuti sapagkat ikaw ay ligtas. Kaya nga, napakaganda ng pag-aaral nito tungkol sa buhay ni Dorcas. Ang pangalawang bahagi nito, Dorcas was diligent. Siya ay may kasipagan. Bakit? Anong sabi ng ating Biblia bilang saksi ng ating Panginoon? Ganito ang kanyang karanasan. Noon may isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabita, na sa Grego ay Dorcas. Siya'y puspos ng mabuting gawa at ng mga pagkakawang gawa. Kaya kaibigan, ito yung kanyang katangian na bilang alagad ng ating Panginoon.
Subalit may nangyari sa kanya, kaibigan. Anong nangyari sa kanya? Ito, sa versikulo 9, 38 hanggang 42 ng gawa, siya po ay namatay. Sapagkat malapit ang Lida sa Jopa, nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay naroon, nagsugo sila sa kanya ng 2 tao at ipinakiusap sa kanya, pumarito ka sa amin sa lalong madaling panahon. Bakit? Kaagad tumayo si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya, kanilang inihatid siya sa silid sa itaas. Lahat ng mga babaeng balo ay nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak. At ipinapakita ang mga kasuotan at iba pang mga damit na ginawa ni Dorcas noong siya'y kasama pa nila. Kaya itong mga balong ito, umiiyak sila. Sapagkat si Dorcas ay naging isang saksi ng Panginoon at ang kanyang ginamit walang iba kundi yung karayom na kanyang itinalaga upang siya ay magkaroon ng mabuting gawa, makatulong sa pangangailangan ng iba, lalo na yung mga balo nung panahon na yon. Kaya nga sabi, kaagad tumayo si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya, kanilang inihatid siya sa silid sa itaas. Lahat ng mga babaeng balo ay nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak. At ipinakita ang mga kasuotan at iba pang mga damit na ginagawa ni Dorcas noong siya'y kasama pa nila. 40. Pinalabas silang lahat ni Pedro at pagkatapos ay lumuhod at nanalangin siya. Bumaling siya sa bangkay at kanyang sinabi, Tabita, bumangon ka. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nang makita niya si Pedro ay naupo siya. Kaya nga, nandun si Pedro, mga kapatid at mga kaibigan, sa pangalan ng ating Panginoon, binuhay si Tabita ang pangalan niyang sa Grego ay Dorcas. Iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay, ayon sa 41, at siya'y itinindig. Pagkatapos tawagin ang mga banal at mga babaeng balo, siya'y iniharap niyang buhay. Ito'y napabalita sa buong Jopa at marami ang nanampalataya sa Panginoon. Anong pangyayari, kaibigan? Si Dorcas ay namatay. Bakit niiyakan siya? Nakatulad ng nangyari sa karanasan ni Lazaro nung ang ating Panginoon ay kasama pa ng mga lagad sa lupang ito. Umiyak o tumangis ang ating Panginoon nung namatay si Lazaro. Sapagkat kaibigan siya ng Panginoon. At ito, kaibigan, si Tabita o Dorcas, maraming mga mabuting bagay ang kanyang ginawa. Siya'y naging saksi ng Panginoon sa pamagitan ng mabuting gawa. Kaibigan, kung ikaw ay nakatira sa isang community o sa isang barangay, at ikaw'y lilipat sa ibang lugar, hahanapin kaya nila ikaw na bilang isang lingkod ng Diyos? Manginginayang ba sila na ikaw'y umalis sa kanilang komunidad? At sasabihin, huwag ka nang umalis, dito ka na lang. Ang sabi pa nga ng iba, I would rather see a sermon than to hear one. Dito ipinakita ngayon ni Dorcas o Tabita na sa kanyang mabuting gawa ngayon, siya ay naging saksi ng ating Panginoon. Maganda na tayo ay magbibigay ng pabalita. Pero ang sabi nga ng iba, I would rather see a sermon than to hear one. Yung may pakita sa ating ngayong mabuting gawa, kaibigan, kung ano ang mabuti na nais ng Diyos na makita upang ngayon tayo ay maging saksi para sa iba. Kumusta, kaibigan, ang ating pamumuhay? Kaya ang sabi, Dorcas was delivered. Si Dorcas ay namatay, subalit siya ay muling nabuhay. Binuhay siya ng Diyos na ginamit si Pedro. At kaibigan, para kung nakikita ngayon dito sa pangyari,
na itong mga umiiyak ng mga babaeng balo, gayon na lamang ang kanilang katuwaan nung si Dorcas ay nabuhay. Nagpatuloy siya sa kanyang magiging saksi o pagiging saksi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa. Nanupat sa pangangailangan ng iba na meron siya ay naging saksi ng ating Panginoon. Kaibigan, yubang kaalaman ay nagiging isang bagay na maaring magamit upang ang gawain ng Diyos ay magpapatuloy. Marahil isa kang simpleng farmer. Subalit sa iyong pagiging simpleng farmer, nabubuhay ka sa iyong komunidad o sa iyong barangay, nakikita sa iyo ngayon na ikaw ay isang alagad ng Panginoon. At bagamat ikaw ay hindi mayaman, pero kapag ka merong mga taong nangangailangan at lumapit sa iyo, ano man lang meron ka, nakalaang kang tumulong. Gayon ba, kaibigan? Ang isang taong tumanggap kay Kristo, siya ay merong mabuting gawa. Makita sa kanya ang Kristo na kanyang sinasampalatayan. Kaya ang sabi, I would rather see a sermon than to hear one. Kaya nga, nakikita ba sa iyo ang liwanag ng Ebanghelyo? Ang sabi nga ng isang mangangaral, don't do what I do, but do what I say. Ang mas maganda, do what I do, and also do what I say. Hindi lamang tayo naging halimbawa sa ating pangangaral, sa ating pagkasalita. Halimbawa tayo sa mabuting gawa. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang pangako ng ating Panginoon sa Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong mga pangako. Tulungan po kaming manampalataya. Tulungan po kami, O Diyos, makita sa aming pamumuhay ang liwanag ng Ebanghelyo. Na kapag nakita kami ng maraming mga tao, pupurihin ang aming Diyos. Dakilang Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Makita nawa sa kanyang pamumuhay sa kanyang community ang liwanag ng Ebanghelyo. Salamat po, O Diyos, sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, ang pagpapala nawa ng Diyos ang sumayo. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapalat. Naging inspirasyon po ang kwento ni Dorcas po sa atin. Si Dorcas po ay nagpatotoo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan po ng mga bagay na ginawa ng kanyang mga kamay. Ang mga kasuotan pong kanyang tinahi ay naging malinaw na ebidensya ng isang pusong binago ng pag-ibig ni Kristo. Ipinapakita po ng kanyang buhay na hindi kailangang magkaroon ng malaking posisyon, mataas na pinag-aralan o pambihirang kakayahan upang maging mabisang saksi. Ang kailangan po ay isang pusong handang maglingkod at mga kamay na handang gumawa. Maaaring hindi po tayo makapangaral sa harap ng maraming tao, ngunit maaari tayong magluto para sa nagugutom, magbigay ng damit sa nangangailangan, gumawa ng kagamitan para sa iglesia, maglaan ng sasakyan para sa may sakit, gumamit ng teknolohiya upang ibahagi ang Ebanghelyo at gumawa ng simpleng bagay na nagpapakita ng pag-ibig ni Jesus. Yan po ang mga bagay na
pwede nating gawin kung hindi po tayo sanay na humarap o tumayo sa pulpito. Ang mga pinakamahalagang tanong po ay hindi lamang ano ang masasabi ko tungkol kay Kristo, kundi ano ang maaari kong gawin upang makita ng iba ang pag-ibig ni Kristo. Nawa po ito'y pagnilay-nilayan natin ngayong umaga, at kung kayo may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection o di kaya naman nagnanais po kayo na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Once again, gusto ko po kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.